Sa kanilang paglalakbay sa Johto region, nakarating ang mga bida sa isang manyebeng daan. Lumapit si Noctowl kay Ash at sinabing hindi nito nakita ang Articuno. Gayunpaman, sigurado si Todd na nakita niya ang Articuno na papunta sa direksyong tinatahak nila. Sunod namang lumapit si Golbat kay Brock at itinuro nito sa mga bida ang isang nagyelong Jigglypuff na matagal na nilang hindi nakikita. Dahil naniniwalang ang Articuno ang nag-freeze kay Jigglypuff, inilabas ni Ash si Cyndaquil na gumamit ng flamethrower para tunawin ang yelong bumabalot kay Jigglypuff. Niyugyug ni Todd si Jigglypuff dahil gusto niyang malaman kung saan nagpunta ang Articuno, pero sinampal lang siya nito. Ganun pa man, nang magalang na tinanong ni Misty si Jigglypuff kung alam nito ang sagot, itinuro ni Jigglypuff ang bundok. Kasalukuyang umaakyat sa bundok ang Team Rocket, pero nagrereklamo si Meowth na nilalamig siya at dapat na silang bumalik sa center. Ipinaalala ni na Jessie at James kay Meowth na ideya niya ang mauna sa mga bubuwit at maghanap ng magandang pwesto para sa trap. Biglang kinuha ng isang Spearow ang isa sa mga pickaxe ni Jessie, at bigla silang napalibutan ng isang grupo nito. Tinuka ng mga Spearow ang kanilang safety gear, kaya nahulog silang tatlo. Naglakad ang mga bida at nakakita ng ilang Stantler. Kumuha si Todd ng litrato ng mga ito sa pag-asang makagawa ng mga Christmas card mula dito. Nakakita rin sila ng isang Pokemon Center at sinabi ni Brock na makakainom na rin siya ng tsokolate kasama ang isang mainit na Nurse Joy, pero kinorek niya ang sarili at sinabing mainit na apoy ang ibig niyang sabihin. Nang mabasa nila sa karatula na ang Pokemon Center na ito ay malapit sa Snowtop Mountain at ito ang pinakamataas na Pokemon Center sa buong mundo, kinuhanan ni Todd ng litrato ang mga bida sa harap nito bilang souvenir. Lumitaw si Officer Jenny at dinala sila sa loob ng center, kung saan nag-alala si Todd kung paano niya makukuhanan ng litrato ang Articuno. Naisip ni Ash na pwedeng kumanta si Jigglypuff para makatulog ang Articuno, na ikinagulat pati ni Jigglypuff, at inisip niyang genius siya sa planong ito dahil makakakuha si Todd ng maraming litrato. Ipinaalala ni Misty sa kanya na makakatulog din si Todd. Sinabi ni Todd na kahit gumana ang plano ni Ash, mas gusto niya pa rin na makuhanan ng litrato ang Articuno habang gising ito. Dumating si Joy at narinig na gusto ni Todd na kumuha ng litrato ng Articuno. Alam ni na Joy at Jenny na pumupunta ang Articuno sa tuktok ng bundok. Ipinakita sa mga bida ang isang rebulto ng Articuno. Sinabi ni na Jenny at Joy sa mga bida na may mga alamat na ang Articuno ay may mga pugad sa mga pinakamataas at pinakamalamig na lugar. Lilipad daw ito mula sa pugad patungo sa isa pang pugad, dala ang malamig na panahon. Pinaniniwala ang may pugad ito sa tuktok ng bundok. Mayroon din silang diary mula sa mga manlalakbay na na-stranded pero iniligtas ng Articuno. Ang Team Rocket naman ay nasa isang maliit na bangin pero hindi makaakyat dahil nawala ang kanilang mga gamit. Nanaginip si Meowth na natutulog sa isang coffee table. Sinubukan ni na James at Jessie na gisingin siya pero nabigo sila. Sumigaw si Jessie para humingi ng tulong. Inisip ni James na hindi na ito lalala, pero biglang umihip ang napakalamig na hangin at na-freeze ang Team Rocket. Nagyakap ang Team Rocket, pero biglang lumitaw ang Articuno sa harap nila. Ang diary ay mula sa tatlong manlalakbay na gumawa ng rebulto ng Articuno. Determinado si Todd na hanapin ang Articuno at kunan ito ng litrato. Sinabi ni Brock na mahahanap nila ang Articuno kahit pa ito ang unang pagkakataon niyang mag-ice climbing. Sinabi ni Joy na baka ito na ang huli niya, kaya parang naging yelo si Brock sa mga salitang iyon. Umihip ang isang blizzard, kaya nakita ni Todd ang Articuno sa kanyang kamera sa loob ng isang sandali. Pagkatapos ng blizzard, lumitaw ang Team Rocket. Nagustuhan ni Meowth ang pagtulog sa coffee table habang nakabalot sa kumot. Gustong malaman ni na Ash at Todd kung ano ang ginagawa nila sa kabundukan. Sinabi ng Team Rocket na na-stranded sila, pero may lumitaw na isang bagay at iniligtas sila. Nakita ni Todd na katulad ito ng kwentong sinabi ni na Jenny at Joy tungkol sa mga manlalakbay. Lumabas si Todd para hanapin ang Articuno, kaya sinundan siya ni Ash. Sinundan din sila ni na Misty at Brock na may dalang mga jacket dahil hindi sila nakabihis ng damit para sa malamig na klima. Narealize ng Team Rocket na mayroon silang legendary Pokemon sa harap nila dahil dito gusto nilang hulihin ang Articuno at ibigay sa kanilang boss. Dumating sina Joy at Jenny dala ang mainit na soup pero nakitang wala na ang mga bida. Nagkasundo silang hanapin ang mga ito bago dumating ang bagyo. Naglakad ang mga bida sa gitna ng niebe pero lumabo ang kanilang paningin dahil sa blizzard. Isang biglang lamig ang dumaan sa kanila hanggang sa makaharap nila ang legendary Pokemon na Articuno. Lalapit sana si Ash para bumati pero naglabas ng tunog ang Articuno habang napansin ni Ash na muntik na pala siyang mahulog sa bangin. Nakita ni Todd na binalaan sila ng Articuno at iniligtas ang kanilang mga buhay. Kakanta sana si Jigglypuff pero pinigilan siya ni Ash. Biglang inatake ng Team Rocket ang Articuno. Nasuklam ang mga bida sa Team Rocket dahil iniligtas ng Articuno ang mga buhay nito.
Iniisip kasi ng Team Rocket na kung hindi nila may hahatid ang Articuno sa kanilang boss ay mapapahamak din sila, kaya inutusan ni Jessie si Arbok na gumamit ng Poison Sting at si James naman ay inutusan si Weezing na gumamit ng Sludge. Aatake sana si Pikachu gamit ang Thunderbolt pero napigilan siya ng Sludge ni Weezing, habang hinarangan naman ng Articuno ang Poison Sting. Gumamit ito ng Ice Beam, pero na-reflect ito ng Mirror Coat ni Wobbuffet pabalik, kaya tumama ito sa bundok at bumagsak ang mga bato at yelo sa Articuno. Nabigo si Wobbuffet na pigilan ang atak na naging sanhi ng pagtalsik ng Team Rocket, pumunta sina Ash at Todd sa dulo ng bangin, na naging sanhi ng pagguho nito kaya nahulog sila. Lumaki si Jigglypuff sa pamamagitan ng paglanghap ng malamig na hangin, kaya nakasakay si Pikachu sa kanya, at bumaba. Nagising sina Todd at Ash at nakitang nakaligtas sila sa pagkahulog, kaya na-realize nilang iniligtas sila ng Articuno. Dumating na rin sina Jigglypuff at Pikachu. Nahulog ang Team Rocket at muling nakita ang Articuno. Nang malamang iniligtas ng Articuno ang kanilang mga buhay, gusto rin ni Ash na iligtas ito. Gumamit si Arbok ng Poison Sting at si Weezing ng Sludge, pero napatigil ang mga ito ng Powder Snow ng Articuno. Inulit ni na Arbok at Weezing ang kanilang mga attack, pero nabigong tamaan ang Articuno dahil sa agility nito. Gumamit ang Articuno ng Ice Beam kay Wobbuffet. Na-reflect ni Wobbuffet ang attack gamit ang Mirror Coat, pero iniwasan ito ng Articuno at gumamit ng Blizzard, na naglipad sa Team Rocket at kay Jigglypuff, kaya tumalsik sila palayo. Lumitaw ang araw na naging sanhi ng pagkinang ng Articuno. Kinuha ni Todd ang litrato nito at pagkatapos niyon, lumipad na palayo ang Articuno. Inisip ni na Ash at Todd na alam ng Articuno na gustong kumuha ni Todd ng litrato nito. Dumating sina Misty, Brock, at Jenny sakay ng snowmobile. Nakita rin nilang lumilipad palayo ang Articuno. Gayunpaman, na-realize nilang lahat na tumalsik si Jigglypuff kasama ang Team Rocket. Maya-maya, nagpa siya si Todd na manatili sa Pokemon Center dahil gusto niyang kumuha ng mga litrato ng mga Pokemon na nakatira sa bundok. Nangako siyang susuportahan si Ash sa Johto League at nagpaalam sa mga bida. Kinagabihan, nilalamig at pagod sina Jessie at James, kaya matutulog na sana sila. Kinalmot sila ni Meowth para gisingin. Ipinaliwanag niya na baka hindi na sila magising sa lamig ng panahon at kailangan nilang manatiling gising kahit ano ang mangyari. Pero biglang lumitaw si Jigglypuff at kinantahan sila. Matapos ang kanilang pakikipagsapalaran sa bundok, naglakbay ang mga bida sa isang mabatong daan. Napansin nilang delikado ang mga bato roon, kaya binilisan nila ang lakad. Umihip ang isang blizzard na naging sanhi ng pagkahulog ng mga malalaking bato. Mabuti na lang at iniligtas ang mga bida ng 2 tao at ng kanilang Arcanine. Nagpasalamat ang mga bida sa 2 ito na sina Ramona at ang kanyang kapatid na si Keegan. Nagpakilala sina Ash at Misty habang sinubukan naman ni Brock na diskartehan si Ramona at sinabing pwede siyang utusan nito na parang isang tuta. Dahil dito, kinaladkad siya ni Misty palayo. Nakita ni Ash ang Arcanine at nalaman mula sa kanyang Pokédex na nag-e-evolve ito mula sa Growlithe gamit ang isang Firestone. Ipinakita ni Keegan sa mga bida ang mga Firestone. Ipinaliwanag nila ni Ramona na naghahatid sila ng mga gamit mula sa lokal na lugar patungo sa mga nayon at lungsod, habang ang mga Firestone naman ay kailangang ihatid sa isang Fire Pokemon Contest. Nakita ng mga bida na isa itong kapanapanabik at kawili-wiling trabaho. Dahil ang 2 ito ay papunta sa direksyon ng Olivine City, pinasakay nila ang mga bida sa Arcanine. Namangha sina Ash at Misty sa Arcanine habang sinisikap naman ni Brock na panatilihin ang kanyang balanse. Binilisan ng mga Arcanine ang takbo. Huminto muna sila sandali para magpahinga at sinuklay ni na Ash at Keegan ang balahibo ng Arcanine. Sinabi ni Ash na masaya sigurong sumakay sa Arcanine ng mag-isa, kaya hinayaan siya ni Keegan na gawin ito. Tumakbo ang Arcanine, kaya napasigaw si Ash. Dahil papunta ang Arcanine sa isang malaking bato, tumalon si Ash sa kaliwa base sa utos ni Keegan. Inisip ni na Misty at Brock na magaling si Ash para sa isang baguhan. Pagdating sa isang lawa, tumalon ang Arcanine sa utos ni Keegan. Nahulog si Ash, kaya nagbago ang opinyon ni na Misty at Brock at inisip na below average lang pala siya. Kampante pa rin si Ash na matututunan niyang sumakay sa mga ito. Isang rocket ang lumapag at isang mechanical na kamay ang kumuha sa mga Firestone. Kilala ng mga bida kung sino sila, ang kanilang mga kaaway, ang Team Rocket. Susubukan sana silang kuryentehin ni Pikachu gamit ang Thunderbolt, pero nahuli siya ng kamay na gawa sa goma. Tinakaw ng Arcanine ang kamay kaya nakalaya si Pikachu. Gumamit ang mga Arcanine ng Fire Spin, pero hindi nila tinamaan ang Team Rocket. Umatras ang Team Rocket sa loob ng rocket at tumakas gamit ang kanilang bisikleta. Sumakay sina Keegan at Ramona sa mga Arcanine na tumakbo ng napakabilis dahil sa kanilang extreme speed. Napaligiran ng Team Rocket at napahinto. Gayunpaman, sinubukan ng mga Arcanine na huminto at nang magawa nila ito, nahulog sila sa isang butas.
Dahil dito, nakalagpas ang Team Rocket. Tinulungan ng mga bida sina Ramona at Keegan na makalabas sa butas at sinundan ng Team Rocket. Pero na-detect ni Golbat na naghiwalay ang Team Rocket, kaya nagpa siya silang maghiwalay din. Sina Misty, Brock, at Ramona ay pumunta sa isang direksyon at nakakita ng isang bag. Hinabol nila ito pero nahulog sila sa isang butas. Tinukso sila ni James dahil mas malalim ang hinukay niyang butas kaysa sa normal. Sinundan ni Ash at Keegan si Jessie at pagkatapos dumaan sa mga bushes, nahanap nila ito sa isang battlefield. Idineklara ni Jessie na ang mananalo ang makakakuha ng mga Firestone. Sinabi ni Keegan na baliw si Jessie dahil hindi naman ito pag-aari ang mga bato, pero nakipaglaban pa rin si Ash dahil lagi naman niya itong natatalo, at inilabas niya si Pikachu laban kay Arbok. Gumamit si Arbok ng Poison Sting, pero nagmintis dahil sa agility ni Pikachu. Gumamit si Arbok ng acid at sinubukang puluputan si Pikachu pero parehong nagmintis. Nakuryente si Arbok sa Thunderbolt ni Pikachu at natalo. Inamin ni Jessie sa kanyang mga kaaway na magaling silang lumaban at ibinigay ang bag. Kukunin na sana ni Ash at Keegan ang bag pero nahulog sila sa isang butas. Pagkatapos ng pagkahulog, nasaktan ang braso ni Keegan. Bukod doon, mga ordinaryong bato lang pala ang laman ng bag. Kinuha rin ni Jessie si Pikachu gamit ang mechanical na kamay bago umalis kasama si Arbok. Sinubukang umakyat ni Ash pero nahulog siya at nadaganan pa ng malaking bato. Nalaman ni Meowth na ang mga Firestone na pinabantayan sa kanya ay hindi pala mainit. Dumating sina Jessie at James kasama si Pikachu, kaya nakita ni Meowth na gumana ang planong divide and conquer. Para hindi na magkaproblema, nagpa siya silang lahat na bumalik na sa boss dala si Pikachu at ang mga Firestone. Nakalabas sina Ash, Keegan, at Arcanine sa butas, pero alam nilang nakabalik na si Jessie kina Meowth at James. Aalis na sana sina Ash at Keegan sakay ng Arcanine, pero masakit pa rin ang braso ni Keegan. Sinabi ni Ash na siya na ang magkokontrol sa Arcanine, at dahil wala na silang ibang pagpipilian, pinayagan siya ni Keegan. Si Ash na ang nagkontrol sa Arcanine, pero nagsimula silang bumangga sa mga puno. Sinabi ni Keegan na kailangan nilang maging isang team ni Arcanine. Alam ni Ash na mayroon siyang katulad na bond kay Pikachu, kaya inayon niya ang kanyang sarili sa Arcanine. Dahil doon, mas naging magaling si Ash sa pagkontrol sa Arcanine. Maya-maya, nakuha ng Arcanine ang amoy ng Team Rocket. Nag-alala si James na malaki ang nagastos nila para sa hapunang ito, pero sumagot si Jessie na huwag siyang mag-alala dahil dadami na ang kanilang pera kapag naibenta na nila ang mga bato, at idinagdag ni Meowth na makakakuha pa sila ng malaking promosyon pagkatapos nilang madala si Pikachu sa boss. Sumang-ayon na si James at nagtanong kung paano nila maibibenta ang mga bato. Sinabihan siya ni Jessie na huwag munang isipin iyon dahil nagdiriwang sila para sa tagumpay na ito. Gamit si Onyx, nakaakyat sina Brock, Ramona, Misty, at Arcanine mula sa butas. Nakarinig sila ng ungol, kaya hinanap nila sina Ash at Keegan. Naparami ang kain ng Team Rocket at bigla nilang nakita sina Ash at Keegan. Gumamit ang Arcanine ng takedown pero itinulak ni Jessie si Wobbuffet paabante para i-deflect ito gamit ang counter. Umatras ang Team Rocket at lumipad gamit ang kanilang balon sa pag-aakalang hindi sila mahahabol ng Arcanine sa langit. Gayunpaman, dumating sina Brock, Misty, at Ramona. Ang isa pang Arcanine ay tumakbo paakyat kay Onyx at tumalon, saka sinunog ang balon ng Team Rocket gamit ang Fire Spin, na naging sanhi ng pagkahulog nito. Nasalo ni Ash si Pikachu, habang si Brock naman ang nakasalo sa mga Firestone. Inilabas ni Jessie si Arbok para umatake, pero itinulak ito ng Arcanine gamit ang takedown, na naging sanhi ng pagkahulog nito sa Team Rocket. Pinalaya ni Ash si Pikachu mula sa kulungan at nang makitang tumatakas ang Team Rocket, muli siyang sumakay sa Arcanine. Pinagamit ni Ash ang Arcanine ng extreme speed para mabilis silang makapunta sa harap ng Team Rocket. Pagkatapos, gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para patalsikin ang Team Rocket. Nagtaka sina Brock at Misty kung paano nakontrol ni Ash ang Arcanine at naisip nilang baka beginner's luck lang ito. Sa kanilang destinasyon, ibinigay ni Ramona at Keegan sa isang lalaki ang mga Firestone para sa contest. Tinanong ng lalaki kung nagkaroon sila ng problema, pero sumagot sina Ramona at Keegan na wala namang hindi nila kayang ayusin. Maya-maya, nagpasalamat si Keegan kay Ash sa tulong nito. Sinabi ni Ramona na nahihirapan siyang magpaalam sa mga bida, kaya sinabi sa kanya ni Brock na pwede niyang iwan sina Ash at Misty para sa kanya. Naging sanhi ito ng isa na namang paghila ni Misty sa tenga ni Brock. Nagpaalam na ang mga bida sa magkapatid at ipinagpatuloy na ang kanilang paglalakbay patungong Olivine City.